Hi guys! So again, welcome back on our channel and this is Sir Yuli. And nandito ako upang magbahagi muli ng panibagong kaalaman sa inyo sa araw na ito mga kaibigan. And our lesson will be adding and subtracting decimals or addition and subtraction of decimals. Pero bago natin ituloy mga kaibigan, sa mga di po subscriber ni EasyMath, please do subscribe on this channel by just clicking our subscribe button as well as the notification bell para updated kayo sa mga lesson na ina-upload natin sa channel na ito. So without further ado, let us discuss our lesson for today. So our lesson mga kaibigan is addition and subtraction of decimals. Yung multiplication and division, we will discuss those in or on a separate tutorial mga kaibigan. So, proceed na tayo. Bakit natin pinagsama ang addition and subtraction? Because they have similar rules, Merong pinagkaiba pero hindi naman ganoon kalaki. So, bigyan tayo ng first example, Number 1. Let's say for example, we have 25.247 plus 2.28. Let's say we have this given operation, addition and decimals. So, anong rule natin dito? Mga kaibigan, first rule dito is to align the decimal point. Paano daw? So, sulat natin yung una. Decimal natin is 25.247 plus pagtapatin daw natin yung decimal point. So, 2.28. 2.28. So, ayun mga kaibigan. Simpleng-simple lang, Then, after the alignment, let us add. Add lang natin. Ngayon, yung 7, wala naman siyang katapat dito, meaning that is 0. So, that is 7 plus 0, that is 7. Or bring down lang natin yon. Next, ang magkatapat is 4 plus 8, that is 12. Then, carry 1. Now, 1, yung kinary natin, 1 plus 2, that is 3, plus 2, that is 5. So, 5. Then, yung decimal point, now, 5 plus 2, that is 7. And then, bring down 2. And that's it, mga kaibigan. The final answer is 27.527. Ano lang, Number 2, subtraction, same numbers, 25.247 minus 2.28. Same rule, align lang natin yung decimal point. So, 25.247 minus 2.28. Then again, subtract lang natin, Since wala namang tong katapat, yung 7, bring down lang natin yun. 7. Then 4 minus 8, that is negative. So, we will borrow 1 here. Dito sa 2, magbaborrow tayo. Magiging 1 na lang ito. Pero ito magiging 14. Diba? 14 minus 8, that is 6 mga kaibigan. Now, ito 1 na lang to. Itong 2 na to, kanina 1 na lang siya. 1 minus 2 is still negative. So, magbabaro tayo dito ngayon sa 5. So, itong 5 magiging 4 na lang. Then, ito magiging 11. Diba? 11 minus 2, that is 9. Then, yung point natin, 4 na lang to. For 4 minus 2, that is 2. Then, bring down 2. And that's it mga kaibigan. The final answer is 22.967. So, let's have more example. Number 3. Let's say we have 2 or puro 2 na lang. 5.86 plus 3,267.89. So again, align lang natin, Unahin natin yung 5.86. Then yung next natin is yung next term natin is 3,267 and 89. So pagtapatin lang natin yung decimal point, then yung point natin, so 89 to. Tapos yung 7, then 6, then 2, tapos yung 3. Then add. So add lang natin, 6 plus 9, that is 15. Carry 1. So 1 plus 8, that is 9 plus 8,
17, carry 1. So 1 plus 5 is 6, plus 7, that is 13, carry 1. 1 plus 6, that is 7. Wala naman tong katapat sa taas, so bring down lang natin. 3,273.75. No? Kasi nandun yung decimal point niya. Number 4, another example. Let's say meron tayong 573.069 minus 127.38. So again, align lang natin ano. So 573.069 minus 127.38. So nandito yung point or decimal point, 38, then 127. Then subtract lang natin ano. Since walang katapat yung 9, bring down lang natin yon. 6 minus 8 cannot be kasi nga mas maliit yung 6 dun sa 8, so magiging negative siya. Magbabaro tayo ngayon dito. Since this is 0, kuha tayo ng isa, magiging 16 ito. Ito magiging 9. Paano naging 9 yon? Since ito ay 0, nagborrow siya ulit dito ng 1, magiging 10 to. So, para hindi kayo malito, isa-isahin natin. Ano? 069 069. So, bring down lang natin yung 9 again. 6 minus 8 cannot be. So, magbabaro tayo dito ng isa. Kaya lang 0 siya. So, hindi natin kaya magborrow. Ngayon, itong 0, magbabaro ng isa dito. Para maging 10 to, para makabaro na tayo dito. Okay? So, ito magiging 2. No, nagbaro tayo ng isa. Ito magiging 10. Diba? Kasi nagbaro tayo dun eh. Next, ito naman, magbabaro tayo mula dito sa 10. Na? Yung 6, borrow tayo mula sa 10, magiging 16 ito. Ito magiging 9 na lang. Ito magiging 16. Okay? So 16 minus 8, that is 8. Ito ngayon, 9 na lang to. So 9 minus 3, that is 6. Decimal point. Etong kaninang 3, 2 na lang siya. 2 minus 7 cannot be. So magbabaro tayo dito. Magiging 6 to. Magiging 12 yun. Na? So 12 minus 7, that is 5. 6 minus 2, that is 4. And 5 minus 1, that is 4. So the final answer is 445.689. Okay? Let us have another example, and I think this will be our last example for today's lesson. Number 5. Now, bring down 9. This is 0 minus 1 cannot be. So magbabaro tayo ng isa doon para maging 10 to. Baro tayo doon. Magiging 7 to. Magiging 10 na to. So, 10 minus 1, it is 9. Wala tayong problema doon. Point. 7 minus 8 cannot be kasi mas maliit yung 7 sa 8. So, kailangan natin mag-borrow dito para maging 17 to, no? Kaso 0 yon. So, para maging 10 to, magbabaro tayo dito kaso 0 pa rin siya. So, para makakuha tayo dito, magbabaro tayo doon. Okay? So, nag-borrow tayo dito, magiging 6 na lang yan. Saan mapupunta yung 1 nun? Dito, etong 0, magiging 10 na yan. Tama? Ngayon, kailangan natin mag-borrow mula dito para mapunta doon. Para maging 10 to, magbaborrow tayo ng isa doon. Pag nag-borrow tayo doon, 9 na lang yon. Pero ito, magiging 10 na yan. Got it? Ngayon, kailangan natin mag-borrow mula dito. Magiging 9 na lang to. Ito magiging 17. Yun. So, pwede na tayo. 17 minus 8, that is 9. 9 minus 6, that is 3. 9 minus 2, that is 7. 6 minus 8 cannot be. No? So, kailangan natin mag-borrow dito. Yung 2 magiging 1. Ito magiging 16. So, 16 minus 8, that is 8. 1 minus 1, that is 0. So, the final answer is 8,739.99. So, I think mga kaibigan, that is the end of our lesson for today, no? Addition and subtraction of decimals. Ngayon, kung meron kayong mga katanungan, just comment down below or mag-message kayo sa ating FB page, KC Math, no?
we will try to answer every question you have. So, for more lessons like this mga kaibigan, just subscribe on this channel and stand by. Kita-kits sa sunod na tutorial. God bless mga kaibigan. Mabuhay kayo.